Yan, hello, good afternoon, good day, good morning, and good evening sa lahat. Alright, so andito po ulit ako. Pero ngayon, hindi po ako kakanta. Ako po ay medyo magla-lecture lang ng konti. Ako hilingit po sa inyong kaalaman. Ang inyo po likod ay nasa health industry. So kahit po ako yung engineer, kahit po ako yung licensed engineer, pinili ko po yung profession ng health industry. Bakit? Kasi syempre, kahit anong dami ng pera mo, pag may problema ka sa health, mauubos yan, no? So ngayon, gusto ko lang i-discuss, gusto ko lang i-share kung ano yung importansya, bakit kailangan nyo mag-supplement. Okay, bakit pa usong-uso yung mga supplement? Okay, kasi kadalasan ang mga kinakain ngayon hindi na ganong ka healthy. So bakit? Kasi unang-una, tingnan mo ha, ang mga kinakain natin fast food, McDo, Jollibee, kung ano-ano, so hindi mo rin alam kung paano yung proseso ng pagpe-preserve. Ang daming preservatives nyon. Tapos hindi mo rin alam kung paano, anong klaseng mantika ang ginamit doon. So alam nyo po, kaya po importante yung supplementation. Let's go back to the basic daily food na ginakain na po natin. Pag po kasi alam nyo, sa sobrang fast ng lifestyle ngayon, sa sobrang bilis ng buhay ngayon, no? So ang tao ngayon halos hindi na ang mahalaga na lang ngayon yung busog ka, hindi na na-enjoy yung tamang nutrition. So ngayon, I'm going to emphasize ko ano kahalagahan ng ng supplementation sa katawan ng tao, no? Kasi may mga, hindi po ako doktor, pero siguro I think I have on the right position. I am on the right position para i-share lang naman, no? So whether parang ano lang, para lang kitang bibigyan ng isda, kung ano yung laman, kainin mo, yung tinik, itapon mo. Okay, so ganun lang simple. So my mission, my task for today is I'm going to show you the importance of nutritional supplements. Okay, so ngayon kasi araw-araw pag kumakain tayo, puro fast food, puro mamantika, alam nyo po, ang pagkain po ngayon, dalawa po yung nagpapasarap, no? Maliban sa sili, number 1 po yung asukal at saka yung asin. No, syempre pag maalat, masarap. Pag matamis, masarap. In short, itong dalawang bagay na to, pag tinignan lang po natin on a very basic description, haluin mo yun, try mo ihalo yung sugar sa tubig. Ihalo mo lang, what will happen to the water is ano siya, lalapot. Literally tatamis pero lalapot. Let's talk about the physical texture of the water. What will happen kapag nilagyan mo ng asukal or sugar? So ibig sabihin, pag maraming sugar, yung water lumalapot. And so with salt, pag salt ang nilagay mo sa water, mapapansin po ninyo yung texture din ng water lumalapot. So in short, nowadays, ang pagkain po natin maalat at saka matatamis. So yun po talaga yung madalas. So kadalasan, ang problema po natin, hindi na po natin naiingatan o hindi po natin na mamonitor yung pagkain po natin na sobrang maalat at saka sobrang matamis. Okay, so yan po yung dahilan. Kapag po mataas po yung marami, mahilig kumain ng maalat, mahilig kumain ng matamis, kadalasan po, physically, let's talk about the texture of your blood. What will happen to your blood? Magiging malapot. Kapag magiging malapot po, tandaan po natin, ang katawan po natin ay 70% liquid. So, importante po na lagi po tayo nagre-replenish kasi 70% niya liquid. So, what will happen kapag po tayo ay nagwiwi, pinagpapawisan, dumudumi, ginagamit ang katawan natin, so what will happen? Bumababa yung level of liquid. And the fastest or the medium for transmission ng lahat ng nutrisyon ng katawan ng tao is through blood. Ngayon, ang problema, kapag yung blood mo ay hindi sapat ang circulation, what will happen? Yung puso mo, pipilitan niya mag-pump. Bobombahin niya ng husto. So what will happen kapag binomba niya, kasi niya nahihirapan mag-pump yung puso dahil malapot yung dugo, and same time pag nakatayo ka, law of gravity. So the law of gravity, what will happen? Mas mahirap umakyat ngayon yung tinatawag na
blood circulation mo at saka yung oxygen mo sa utak mo. So sasakit talaga ulo mo. So dun yung nagiging causes ng mga tinatawag na heat stroke, sobrang init, lalo ngayon summer, sobrang init. So kapag hindi sapat ang body fluid, what will happen? Sasakit ang ulo mo, mahihirapan yung puso mo mag-pump, tendency pwede kang magkaroon ng high blood o hypertension. Kadalasan naman kaya hypertensive o hypertension kasi mainit. Tsaka pangalawa, may edad na, hindi masyadong umiinom ng tubig. So dapat, one tip, basic tip po muna natin, basic po ito, no, sa araw-araw, 8 basong tubig. Hindi po ako doktor, pero natutunan ko lang dito sa mga expert, no. So ang advice po nila, pagising mo sa umaga, 2 basong tubig. Hindi naman sinabing ubusin mo agad yung 2 basong tubig, but the thing is, your goal dapat 2 baso ng tubig. And then, bakit mo kailangan uminom ng 2 basong tubig sa umaga? Kasi pag uminom ka ng 2 basong tubig sa umaga, pagising mo sa umaga, yung katawan po natin mula sa pagkakahiga, that is acidic. No, kasi ang katawan po natin galing sa pagkakatulog, so mababa po yung level ng alkaline. So kailangan po natin ng alkaline, which is yung water ang mag-replenish nun. So ngayon, ibang topic na naman yung alkaline at saka yung acidic. Simplihan ko na lang. Basta kapag acidic ka, basically ang acidic, candidate yan for cancer. Ganun lang kasimple. Pag alkaline, ibig sabihin healthy. Okay, kaya importante yung body pH mo level is bantay mo, na mamonitor mo. Paano mo mababantayan? Siyempre kadalasan niya, di ba? Hindi ka naman, para di ka magiging acidic, you take a lot of water, plenty of water. Okay, so ngayon, aside pa doon sa iniinom mo soft drinks, aside pa doon sa actually hindi nga maganda yung soft drinks kasi nga lason talaga siya sa katawan. Kung tutuusan, hindi mo lang nararamdaman, unti-unti po yan. And then yung mga juice, aside pa yun, kumbaga on top of that, dapat meron ka at least 8 basong tubig. Okay, so 2 sa umaga para ma-replenish yung nawala mong body fluid mula sa pagkakatulog mo. And at the same time, so since 2 sa umaga, bago ka maligo, iinom ka na agad ng 1 basong tubig para bumaba po yung iyong blood pressure. Kasi po, pagka naligo kayo biglaan, tapos hindi kayo uminom ng water, so yung circulation po ng iyong dugo, kaya po yung iba nabibigla, ina-atake sa banyo habang naliligo. Kasi yung blood pressure po ay medyo hindi na-circulate yung dugo. Okay, so kailangan po basic po yun, no? So bago maligo, iinom ng water. And at the same time, yun, para naman po bago kumain, kailangan po magwa-water tayo para po madali po madadigest yung ating mga kinakain. Especially kung ang madalas natin kinakain puro matitigas, puro karne, mahilig po tayo sa karne, hindi po tayo masyado nagkakain ng gulay. So importante po dapat kumakain po, nagiinom po tayo ng water bago magsimula. Okay, bago magsimulang kumain. Okay, so yun po yun. So that means 3 meals. So 3 beses kang iinom ng tubig bago bawat kumain. Okay, so 2 sa pagising. Okay, 2 sa pagising, 1 sa pagligo, tapos 3 ulit sa pagkain. So 6 na yon. So syempre 1 baso bago matulog, para yung blood circulation mo hindi ka kakapusin, tsaka masarap ang tulog mo. So hindi naman pwedeng sobrang tubig kasi magigising ka, para maihi ka. So dapat 1 baso bago matulog. And lastly, yung pang-8, yun yung at the middle. In short, dapat ang iniinom mo na tubig at least minimum hanggang 8. Minimum po yun. So mas maganda, mas maraming water, mas healthy po yun. So yun po muna din tayo sa basic yung water. Ngayon, syempre, kapag sapat na yung body, kasi kapag meron kang very good transmission of blood or circulation of blood, what will happen? Lahat ng kinakain mo na healthy, madaling nakakarating sa mga part ng katawan mo. Alam nyo po, ang mga iniinom po natin gamot tulad ng mga maintenance para sa mga high blood, para sa mga diabetiko, basically they are what you call binibigyan lang ng pansamantalang lunas.
yung kasalukuyang nararamdaman mo, pero hindi niya totally nagagamot yung problema. So sample, yung pong diabetiko, ayon po sa isang magaling na doktor, kaya daw po may problema ang diabetiko kasi tumataas daw po yung tinatawag na blood sugar. Hindi naman po talaga tumataas ko totally yung blood sugar, kundi hindi po nakokontrol dahil walang sapat na production po ng insulin na nagmumula sa pancreas. In short, may problema ang pancreas. Lahat po ng iniinom na gamot pang maintenance, katulad po ng mga pang diabetiko, kadalasan binabawasan, sinusunog lamang po yung mga sobrang blood sugar. Ngayon, pagka diabetiko ka, nag-maintain ka, bubuti yung pakiramdam mo. Syempre, ang efficacy ng gamot, kadalasan 24 oras, bukas ulit, iinom ka ulit. Kasi nga, syempre, kumakain ka, tataas ulit yung blood sugar mo. No? So, kailangan po maintenance siya. Ang problema kasi sa maintenance, hindi na nga siya natural, sisirain pa yung kidney mo, sisirain pa yung liver mo. So, dapat, kailangan mo talaga mag-supplement. Yun po yun. Hindi po natin inaalis kung ano yung iniinom mong gamot, bagkus, iingatan lang po natin yung ating mga organ, katulad po ng pancreas, na siya po yung nagpo-produce ng what you call insulin, na nagko-control o nagre-regulate ng body blood sugar. Kasi kapag masyado mataas ang blood sugar, hindi po siya healthy. Okay, so si pancreas po ang may obligasyon sa tinatawag na insulin na sumusunog ng sarili mong blood sugar. Pag wala kang sapat na insulin, what will happen? Tataas niya yung blood sugar mo, diabetic ka. So what you need, sa mapakaramdam mo, iinom ka ng pampababa ng blood sugar, mag-maintenance ka. So doon po, palagi na pong ganun na magiging kwento kasi nga hindi siya natural kasi synthetic siya. So kaya dapat doon po pumapasok po yung mga supplementation na napakaganda, natural siya, and at the same time wala pong overdosing. So yung kaya ino-open ko lang para sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko, sa mga classmates ko. I am just only opening your mind to open yourself to what you call the nutrition or the health supplements. Kasi napakalaking bagay na ikaw ay healthy, lalong-lalo na kung ikaw yung breadwinner, ikaw yung naghahanap buhay. Kadalasan kasi sa sobrang pagtatrabaho natin, nakakalimutan na natin ingatan yung sarili nating katawan. No? So kasi kadalasan tinitipid natin yung sarili nating katawan. So dapat, actually, kung meron kang dapat regaluhan sa paghahanap buhay mo, dapat sarili mo. So tandaan mo, you cannot give what you don't have. Pag hindi ka na healthy, hindi ka na magiging productive, mas lalo magkakaproblema pamilya mo. At ang pinakamasakit pa nun, pag na-hospital ka, gawa nila ng paraan, ipapangutang nila yan, mabuhay ka lang. So nakakalungkot. So dapat importante tayo po ay maging healthy, health conscious, no? So basically, so mula sa water intake, so yun po yun. So then same time yung basic, yung high blood, diabetic. Sa high blood po, ganun din po halos po yan sa it has something to do with your water intake. Importante po yung water intake kasi pagka kasi ang dugo mo ay malapot, what will happen? Puso mo mahihirapan mag-pump. Kaya dapat you always replenish water. Kasi nga napaka-importante, lalo sa Pilipinas, sobrang init. Especially sa Middle East, nako, sobrang init na. So kadalasan magiging biktima ng mga may diferensya sa puso, nagiging biktima din ng heat stroke. So ingatan po natin yung puso natin kasi po siya po yung nagiging pinakamakina ng ating katawan. Alam nyo po, meron po mga mapapansin nyo, may mga tinatawag na yung tawag doon, yung nasa ospital, buhay siya pero wala sa kasamilan, buhay pa kasi yung puso. May diferensya lang yung brain, pero buhay pa yung puso. In short, number 1 po, pinaka-importante yung puso. Okay? So, literal na puso, ha? Alright. So, yun lang po, importante po yung body liquid intake. So, importante po yun. Then, same time, yung mga kinakain po natin, alam nyo po, napapansin nyo po, I'm going to share you some informative tip. I hope you will learn a lot from here. Alam nyo po, yung ipin ng tao, bilog. Mapapansin nyo po, yung ipin ng tao, nilikha po talaga ng Diyos yan. Bakit bilog? Para kumain ng gulay, para kumain ng prutas, hindi po para kumain ng karne. At
para po mapatunayan ko sa inyo, alam nyo po ang bituka ng tao sobrang haba. Tapos, alam nyo, yung bituka ng tao kumpara mo sa bituka ng aso o ng hayop, mas maikli po yung bituka ng aso o ng hayop. Kasi bakit? Kasi po yung bituka ng aso, pansin nyo po, kumpara po natin yung ipin. Ang ipin ng tao ay bilugan. Pero yung ipin ng aso o ng hayop, matutulis. Bakit? Kasi itong mga hayop, they are designed, yung tip nila, designed para kumain niya ng karne. Okay, ngayon, problema, kapag po ang tao mahilig kumain ng karne, may second problem tayo. Ang second problem issue na sa bituka. Pag-usapan po natin yung bituka po ng tao medyo mahaba po siya kumpara sa bituka ng hayop. Kasi ang bituka ng tao, pag kumain ka ng karne, so ang dami-daming dadaanan nung karne. So what will happen, matutulog yung karne sa loob ng iyong bituka. Ang tagal-tagal lumabas, nagiging cause po siya ng constipation, lalo-lalo na kapag hindi masyadong kinakagat at saka hindi ginangata. So what will happen, buo-buong po nung pumapasok, nilulunok, nasarapan sa karne, lunok, solid, buo. So what will happen, mag-focus po siya ng pagbabara o ng constipation. Kapag po kayo ay nagko-constipate, tapos medyo mahabang period po yan na hindi lumalabas, pwede po siya maging cause po ng future na colon cancer. So alam nyo po, madalang po ang nabubuhay kapag kayo ay tinamaan po ng colon cancer. Kadalasan sakit po ito ng mga mayayaman. No, so hindi masyado kagad, hindi kasi sapat yung water intake, tapos mahilig kumain ng karne, hindi kumakain ng gulay. So basically, importante po na dapat yung ating po kinakain ay hindi lagi matitigas. Hindi ko sinabing kumain ng lamang ng gulay, bagkos hahaluan nyo po talaga ng gulay kasi mahalaga po ang gulay sa katawan ng tao. Kaya nga ang promotan Department of Health, magulay ang buhay, diba? So yun, mismo DOH siya po yun ang papromote. Kasi nga, nowadays, hindi na po masyadong napopush o na popromote ang pagkain ng tamang pagkain tulad ng gulay. So, gulay at saka prutas. Okay? Biblically, ang ipin po ay nilikha po ng Diyos na bilugan para kumain ng prutas at gulay. At yung sa hayop, nilikha po yun na matulis para po siya ay madaling kumain ng karne. Ngayon, ang bituka ng tao ay mahaba para po madaling, para po yung mga kinakain nating gulay o yung mga prutas, matagal po mag-i-stay sa katawan natin. May absorption time ka pa para ma-absorb ng katawan mo yon. Ngayon, sa karne naman, bakit maikli yung bituka ng hayop? Kasi para pag kumakain sila ng karne, madali nilang mailalabas yung kanilang kinain o maidudumi. So yun po yung design talaga. So kailangan nyo po maintindihan na napaka-importante na yung kinakain po natin, importante po yung disiplina. Pwede kang kumain ng karne pero hindi po everyday. No? So kailangan po natin lagi merong gulay at saka merong prutas, hindi nawawala. Ngayon, so pag-usapan po natin yung pinag-usapan po natin yung water intake, tapos yung pagkain po ng tamang pagkain, gulay, prutas. So pag-usapan naman natin yung, kasi yung toxin sa katawan, lumalabas po siya sa tatlong paraan. So number 1, lumalabas po ang toxin o lason sa katawan via pagwiwi, pagdumi, at saka papapawis. Kaya importante po na nag-exercise. Kailangan po nagpapapawis, kailangan po pinagpapawisan, kasi po yung katawan po natin kailangan po maglabas ng tinatawag na body toxin, and that's the only way para mailabas yung mga body toxin na yun na nagiging cause ng iba't ibang klase ng sakit at cancer is through this way, yung tatlo, yung pagdumi, pagwiwi at saka yung pag-exercise. So importante po na pinagpapawisan. Kaya kailangan kahit papaano 15 minutes walk every day, that's good for your heart, no? So yun po yan. Then hindi rin po basta-basta bigla-biglaan yung mag-workout ka, wala kang warm-up. So importante po yung warm-up. Okay? So ngayon, pag-usapan po, balikan ko lang po yung karne. No, kasi bakit ba na-introduce yung karne sa tao? Kasi bakit pwede bang hindi na lang kumain ng karne? Pwede naman, kaya lang kasi ang problema kasi ng tao, majority of the protein na kailangan ng tao, which is need
Yung protina kasi kailangan po siya for bodybuilding o tinatawag na muscle building, muscle forming. Kailangan po kasi yan, nakakatulong po siya para ma-maintain po natin yung ating young look natin, kasi alam nyo po, isa sa mga component na kailangan po natin sa pagbibuild na magandang balat, magandang skin, magandang muscle is yung collagen, wherein ang protina po ay nakakatulong po yan para po makapag-produce yung katawan mo na sapat na collagen para ma-maintain po yung young looking skin mo. Okay, so yun po yun. Ngayon, problema kasi natin kadalasan, ang protina po ay